106.7 Energy FM. Same, pero iba. I am so back. Nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi ako yon. Si Gandang Cara. Happy Friday once again. Yes, yo. Yes, 1:31 po ang ating oras. At syempre, bonding pa rin tayo. Mula kanina hanggang ngayon, mahababang bonding pa to. Kaya naman, kung gusto makisali sa ating chikahan, ay pumunta ka na sa Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Cara. That's DJ space K-A-R-A. Yan. At dahil dyan, pag nakita mo na, i-like and share mo na yan para masaya ang buhay nating lahat. Ayan. So anyways, bilang paalala lang muna sa inyong lahat, eto muna. Lagi kong pinapaalala to sa mga nag-aalaga ng pangangatawan, kalusugan. Ano ba ang dapat natin gawin para mas mapangalagaan pa ang kalusugan natin? Syempre, dapat meron tayong food supplement na puro yung sangkap at walang halong chemicals. Na dapat low in sodium, fat-free, cholesterol-free, at yan po ay walang iba kundi MX3 capsules. Ayun. Alam nyo ba na nagtataglay ito ng alpha, beta, at gamma nutrients. Ito po ay meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya naman umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Para sa mga katanungan pa, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yes, yo. At dahil dyan, gusto ko munang batiin lahat ng mga nandito ngayon sa booth. Palakpakan natin, grabe, ang aga na naman. Diba? Hindi na Friday night ang tambayan. Friday lunchtime na. Salamat din sa pakain, diba? Sa pa-spaghetti at pa-pizza and everything. And shout out, may pasalubong pa si Mami Vanji. Yan. May mga dress dito. Kaya hello po. Tsaka nito rin yung anak ni Mami Vanji. Grabe, from Cebu pa talaga. Talagang nag-stay pa sila. So maraming salamat po. Ayan. Anyway, so ito muna, batiin din natin lahat ng mga kakapasok lang sa ating live. Kumusta po ang lahat? Sana ay nakatulog kayo ng maayos, nakakain kayo ng maayos. Kumusta naman kaya ang araw nyo today? Ayan. Ako, ang aga ng ko ngayon ng gising. Nagising ako ng 8 a.m. Kasi nagpunta kami kanina sa Pasay, sa DFA. Tapos, hindi ko alam kung bakit emotional ako kaninang umaga. Ay, nako, ayoko na ikwento. Pero syempre, pag kinuwento ko kay Papa Jackson, sasabihin na naman niya on air. Sasabihin niya na naman mamaya. Mamaya ako na ikikwento, pero good mood na ako ulit, oo. May nangyari kasi hindi maganda kanina sa pagdadrive ko. Sabi ko, ano ba naman yan? Pero siguro may mga realizations lang ako, no? Sa panahon pala talaga ngayon, no? Mahirap makatagpo ng mga taong paiiralin yung puso, 'di ba? Kasi kadalasan hindi na napapairal yung puso. 'Di ba? Kaya wag lang tayong mag-give love on Christmas Day. 'Di ba sabi nila give love on Christmas Day? Sana hindi lang pag Christmas, sana everyday tayo nagi-give love. At saka wag tayong maging masyadong hard or harsh sa mga tao sa paligid natin. Minsan kung pwedeng pagbigyan or kung pwedeng pagpakitaan ng pagmamahal, gawin nyo na lang. Diba? Yun yung mga realizations. Ewan ko, bigla lang ako may mga realizations kanina. Nag-e-emote lang yata ako. Ganun. But anyways, ayun na nga. Ito na, Friday na naman. Malapit na naman ang bakasyon. Bakasyon dahil walang pasok sa Lunes. Dami na namang masaya niyan, oh. Kasi long weekend na naman. Saturday, Sunday, Monday. O, ikaw na. Ano ba mga balak mong gawin? Ipahinga mo yan kung kulang ka sa tulog. Kung kulang ka sa kain, ikain mo din yan, di ba? Baka mamaya masyado na ring yung pagda-diet mo. Talagang to the max at todo-todo. Aba, magkakasakit ka rin yan sa tiyan. Lalo na yung mga taong hindi kumakain sa tamang oras. Huwag daw ganun. Kasi doon daw nagkakaroon ng mga sakit-sakit kapag wala tayo sa tamang oras. Alam nyo, kapag talagang hindi right timing, hindi okay no? Kahit sa pagkain, sa pagtulog, sa pag-ibig, ay!
Totoo. Kaya minsan talaga dapat right timing ang mga bagay-bagay. Kahit sa career, di ba? Pag hindi mo pa time, minsan nagagalit ka na, bakit ang ginagawa ko naman lahat pero wala pa din? Baka talagang kulang pa sa timing o kulang pa sa pagpupursige. So huwag ka lang sumuko. Yun lang naman ang key sa lahat ng bagay. Huwag tayong susuko para tuloy-tuloy pa rin, di ba? Continuous pa rin ang agos ng tubig. Naks, ang lalim doon. O siya, ito na nga. Simulan na po natin. Huwag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw. Dito lang yan sa Sincerely, Cara. Mayroong mga love stories na matatawag na unexpected. Kung minsan, naa-amaze ka kung paano kayo nagkakilala. Paano nagsimula ang lahat? Paano mo siya minahal? At paano kanya minahal? Pero mahalaga nga ba ang umpisa ng bawat love stories? Ito ang story ni Eunice. Siya ay isang graduating student at third year na siya. At sa classroom nila, kadalasan, pag lumalabas na siya, may mga nararamdaman siyang bagay na kakaiba. Minsan may mga nakatingin sa kanya, o kaya naman feeling niya may sumusunod sa kanya. Sabi niya nung una daw, dahil sa mga nababasa niyang Wattpad stories, nakakakilig daw yung mga ganun na parang may nag-aabang sa'yo, hindi mo alam kung sino yung sumusunod sa'yo. Pero nung na-experience niya in real life, parang nakakatakot pala kasi feeling niya ay meron siyang stalker. Hanggang sa dumating ang time na may bumisita sa bahay nila. Yung kaibigan ng nanay niya ay may anak daw na galing Amerika at nagpunta sa kanila. At doon nagsimula na mahulog ang loob niya sa lalaking ito. At nung nahulog na ang loob niya, na-realize niya na yung manliligaw pala niyang yun ang dati niyang stalker. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Na-fall na siya. Pigilan nga ba niya ang nararamdaman niya dahil may inis siya? Or i-continue lang niya dahil may feelings na siya? So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Cara, ako po si Eunice. 23 years old po at graduating na po this year. Kahit po hindi ko nakikita, alam ko po minsan DJ Cara na may nakamasid sa akin kahit saan ako magpunta. Ang totoo po niyan, kahit nga po nasa klase ako, pakiramdam ko may nakatingin sa akin . Pero hindi po sa loob ng classroom, kaya imposible naman po na isa sa mga kaklase ko yun. Pero mula po sa labas. Sa tabi ng window po kasi ako nakaupo, kaya kita ko po yung labas ng campus. Minsan po DJ Cara, pag nasa kantin ako, kahit madaming tao, pakiramdam ko pa rin may nakatinging mga matang nakamasid sa akin. Actually, simula po third year college ako, nararamdaman ko na po ito. Hanggang ngayon po na fourth year college na ako, nararamdaman ko pa rin. Dati sa mga nababasa kong novel, nakakakilig pag may stalker yung main character. Pero pag sa totoong buhay po nangyari, nakakatakot po pala. Hindi mo po kasi alam kung yung nakamasid sa'yo ay mabuti ba yung pakay o masama. One time, nung nasa mall po ako kasama yung pinsan kong si Rafael, hindi po ako mapakali habang kumakain kami sa restaurant. Iba po talaga yung pakiramdam ko. At nung pauwi na po kami ng pinsan ko, pagdating po namin sa parking lot, flat na po yung gulong ng sasakyan ng pinsan ko. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin po ang nararamdaman ko. Yung pakiramdam na parang may nakamasid. Isang araw po, may bumisita sa bahay namin. Kababata po yun ng mom ko na galing States kasama ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Sa totoo lang, DJ Cara, matagal ko na pong naririnig yung tungkol sa kababata ng mami ko. Pero
hindi ko po alam na may anak pala siyang lalaki. Yung lalaki na yun, DJ Kara, ang weird niyang tumingin sa akin. Iba yung kutob ko sa kanya. Pero kahit na ganun, sa mga lumipas na araw, nakapalagayan ko siya ng loob dahil ang bait naman niya. Ganun yata talaga ako karupok, DJ Kara, kasi pag nakaramdam ako ng care, nauhulog agad ako. Pero ang ikinagulat ko, DJ Kara, ay siya pala yung stalker ko. Nakumpirma ko yun nung nakita ko yung mga pictures ko sa cellphone niya. At ang lumalabas, bago pa ako nagkagusto sa kanya, gusto na niya pala ako. At bago ko pa siya makilala, kilala na pala niya ako. Hindi ko po alam kung tama pa rin ba na mahulog ako sa kanya, DJ Kara, na stalker ko, o dapat ko na ba siyang iwasan? Ano po ang gagawin ko, DJ Kara? Naku, stalker. Parang pag narinig mo yung word na stalker, parang scary agad, diba? Alam mo, stalker ka? Totoo ba? Diba? Pero ano nga ba ang totoong kahulugan ng stalker? Or matatawag ba talagang stalker yung manliligaw ni Eunice? Anyways, pwede po kayo mag-comment sa ating fan page. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7. At ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Eunice na nalaman niya na yung manliligaw niya ay yun pala yung stalker niya dati, na matagal niya nang nararamdaman na may kakaiba. Sabi dito, kung nakikita mo naman na sincere at seryoso sa'yo yung tao, walang problema doon. Ang importante, gusto ka niya at hindi ka niya sasaktan at di ka lolokohin. Higit sa lahat, dapat single siya at walang karelasyong iba. Ayan. Kung may nararamdaman ka naman sa kanya at feeling mo, gusto mo siya, ituloy mo. Mahirap naman kung pipigilan mo. Yan, sabi dito ni Rhea. May aftershock pa, sabi ni Peter Smeng. Bakit naman hindi ko matino ang lalaki nagpapatibok ng puso mo? Sabi naman to ni Ate Marites, so wala siyang nakikitang masama. O eto, ask the guy, bakit kanya ini-stalk? So you will understand him. Actually, tama to. Bakit naman kasi torpe lang siya? You will know kung sincere sa'yo. Love conquers all. Sabi ni Ate Arlene. Why naman hindi mo subukang i-entertain? May gusto ka na pala sa kanya eh. Baka nahiya lang siyang manligaw sa'yo kasi kumare pala niya ang nanay mo. Sabi ni Mami Rosie. O baka naman daw torpe lang. Walang masamang sumubok, Eunice. Ang importante, hindi masama ang intensyon sa'yo nung guy. Diba? Kung talagang mahal mo siya at nakikita mong totoo ang pagmamahal niya, ituloy mo ang nararamdaman mo. Sabi naman to ni Ate Ana May, ituloy mo daw kung feeling mo tama naman. O sabi din ni Beth, kung good intention, why not? Hay nako, okay lang naman natanggapin at mahal mo naman na siya. Sabi ni Ate Lorena, single kayong dalawa. Go lang para wala kang pagsisihan. Total single naman daw kayong dalawa. Sabi ni Ate Letty. Ano to? May nag-comment. Ganyan nangyari kay Gabi. Nag-stalker sa kanyang engkanto. Ano daw? Sabi ni Dominic. Paano po nasali ang engkanto sa story natin? Yung totoo. Anyways, ang tanong, nanligaw ba sa'yo ate? Baka admiration lang meron siya. Make sure kilalanin mo na mabuti kung mahal mo naman siya ate. Sabi naman to ni Ate Jonah. Ini-stalk ka niya kasi interested siya sa'yo. Feeling ko seryoso talaga siya kasi almost ilang taon kanyang ini-stalk. Sabi ni, Sile o Sale? Ayan. O diba? Ganun. But anyways, alam nyo, ang hirap kasing mag-judge kung stalker ba talaga yung manliligaw ni Eunice o talagang binabantayan lang siya. Pero kasi naiintindihan natin yung feelings ni Eunice kasi scary naman talaga yun sa umpisa. Kumbaga nauna sa kanya yung yung takot kaysa dun sa love. Kasi ngayon nagkakaroon na siya ng feelings dun sa lalaking ito. Sana bago siya nagkaroon ng feelings, noon pa niya naramdaman yun. Hindi yung nauna muna yung takot, yung pagkaba. Nakakakaba kaya yun, yung feeling mo may sumusunod sa'yo. Nauna yun bago yung feelings. So, hindi natin maiiwasan na medyo na-confused na sa feelings niya si Eunice, diba? So, understandable yun na maramdaman mo yan, Eunice. Kahit pa nagustuhan mo na siya. Siyempre, babalik at babalik yung nakaraan na pinaramdam niya sa'yo yung kakaiba, nakaba.
Diba? Pero ngayon, andito na tayo sa present. Alam mo, makakasagot lang naman yan. Yung lalaking yan. Dapat naman talaga siya ang sumagot kung bakit kanya ini-stalk before. And ano nga ba ang ibig sabihin sa'yo ng pagiging stalker? Kasi parang negative yung kaakibat ng pagiging stalker, di ba? Nanghaharas ba siya? Creepy na ba yung ginagawa niya? Yun eh. Nagbabantay ba siya sa gate ng bahay ninyo? Inalam ba niya yung address ninyo? Or sa school lang siya? Kasi kung sa school lang siya at ando naman kayo pareho, hindi ko masasabing stalker talaga yon. Malamang binabantayan ka lang niya. At di niya alam kung paano ka i-approach kung torpe talaga siya. Diba? Pero kung ganong level na talagang alam niya lahat ng bagay sa'yo, mahirap yun Diba? Yung iba nga, diba, nagbibigay pa ng restraining order, bawal makalapit, i-report sa barangay, yung ganong level. Pero ngayon, alamin mo, bakit mo to ginagawa before? Kasi walang iba makakasagot niyan, hindi kami, hindi ikaw, kundi siya lang. Bakit niya ginagawa yun sa'yo before? And then from there, kung okay naman yung explanation niya, try mo i-absorb, kaya pala. Kasi malalaman mo naman sa explanation niya kung deserving ba siya na bigyan ng pagkakataon o talaga nag-trip lang siyang stalk ka. Diba? Anong reason niya? May valid reason ba? Importante yun yung reasoning powers na sasabihin niya sa'yo. Pero sabihin mo sa kanya na hindi mo maiaalis sa akin na ito na yung nararamdaman ko sa'yo, parang nalilito ako kasi nafo-fall ako pero kinakabahan din ako kasi ginawa mo. So i-explain mo sa akin mabuti kung bakit mo siya ginawa before para maintindihan ko. And Eunice, kung may duda ka, huwag ka din basta-basta mag-dwell sa isang sitwasyon na hindi ka na pala sure. Kung mahal mo and then go, pero kilalanin mo mabuti. Napakahalaga niyan sa tao. Nakikilalanin nating mabuti ang mga taong nakapaligid sa atin. Lalo na yung mga taong mamahalin natin. Piliin din nating mabuti. Kilalanin natin at alamin natin kung sincere ba talaga o genuine yung intentions nila sa atin. Kasi mahirap pagkamali, pag hook ka na fall ka na, tapos biglang, ay ito pala intensyon niya, hindi naman pala to genuine. Di ba, masasaktan ka lang. So, guard your heart. And kung ano man na nakaraan nyo, kung halimbawa nag-sorry man siya at na-explain niya na ng maayos kung bakit niya ginawa yung before, minsan talaga may mga start na hindi okay Kahit naman sa mga friendship, di ba? Minsan may nagsisimula na magkaaway ng umpisa, tapos biglang naging close. Di ba? Meron sa mga relasyon na the more you hate, the more you love sa umpisa. Di ba? Yung pinaparinggan, inaaway, pero ang ending naging sila. Ito naman, baka pangit lang yung start. So maganda rin, for your peace of mind, alamin mo rin. Pero always remember ang mahalaga ay yung present, yung ngayon. And time decides who you meet in your life. But heart decides who you want in your life. Sincerely,